Dalawang panukalang inihain sa Kamara para higpitan ang paggamit ng confidential funds. At sa niretipikahang 2025 national budget, hindi na dinagdagan pa ang pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report. Pinirmahan na ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng 6.352 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2025. Sa napagkasundo ang budget ng Kamara at Senado, nasunod ang gusto ng mga kongresista na ponduhan muli ang isinusulong nilang ayuda para sa kapos ang kita o akap, bagamat binawasan ang pondo para dito. Mula sa 39.8 bilyong pisong alokasyon, ginawa na lang itong 26 billion pesos. Inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Ang DSWD pa rin ang mga ngasiwa sa paggamit ng AKAP funds at magagamit na rin ng mga senador ang nasabing pondo. Pangalan natin at tulungan natin at nilutas natin at mga kababayan sa kahirapan ng inflation at sa tumatas na biso. Kung ang AKAP na balik, ang pondo para sa Office of the Vice President tuluyan ang natapyas sa 733 million pesos. Paliwanag ni Senate Finance Committee Chairman Grace Poe, sasapat naman ang inaprobahang pondo para makapag-operate ng opisina ni VP Sara Duterte. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Bumaba naman sa 737 billion ang budget ng DepEd mula sa 748 billion pesos. Isa pa raw sa mainit na pinag-usapan sa BICA meetings ang pondo para sa PhilHealth. Meron kasing orihinal na alokasyon na 74 billion pesos sa subsidiya para sa susunod na taon. Pero napag-usapan daw ng mga mambabatas na dahil nasa 600 billion pesos pa ang kanilang reserve funds, ipagagamit muna ito sa PhilHealth at hindi muna sila bibigyan ng subsidiya. Ayon kina Escudero at Romualdez, siniguro nilang nakaayon ang 2025 budget sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Inaasahan namang mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget sa December 19 hanggang 20 matapos maratipikahan. Bago naman matapos ang taon, dalawang panukalang batas pa ang inihain sa Kamara para sa mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng confidential funds. Matatanda ang nahirapan ng opisina ni VP Sara na depensahan ng kanilang budget dahil sa questionabling confi funds ng OVP at DepEd. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.